Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si RJ the Explorer dito sa Saudi Riyadh. So yun nga guys, ako nga pala si RJ JD. Bagong ano guys, kung gusto nyo akong i-follow sa page, sa aking YouTube, please search RJ the Explorer. Kumbaga ako yung nag-explore guys. So ngayon guys, konti pa lang yung friend ko, konti pa lang yung magpa-follow sa akin kasi bagong account nga 'di ba? So, yun nga guys, kung gusto niyo akong i-follow, search nyo lang yung pangalan ko doon sa Facebook at sa YouTube, RJ The Explorer. Kumbaga guys, ito yung ginagawa ko ngayon. Ito, pinapainit ko yung kanin lamig. Kasi kaya bagong, parang pagkain ko pa nung kagabi yan. Kaya pinapainit ko ulit. Kaya, huwag kayo magsasawa sa akin. Yan na guys, so linagay ko na sa plato. Sinasandok ko na yung pagkain ko. Ganyan kahirap po dito buhay sa Riyadh guys. Kailangan mo magsumikap, kailangan mo magbanat ng buto para makaano ka sa pagkain. Walang oras ng kain, walang magluluto sa'yo. Sarili mong sikap yung niluluto mo. So, yun ang kahirap dito guys sa trabaho dito sa abroad. Kaya akala ng iba madali, pero mahirap pala dito guys yung ganito na trabaho. Yung ikaw lagi yung nagluluto, naghahanda. Yan ang kahirapan naman dito guys. Yung pagkain ko ngayon guys, ano yan, niluto ko kagabi na kanin pa yan. Kumbaga, niluto ko, binaon ko, at kakain ko na naman ngayong gabi. Yan ang nagiging rotation ko dito araw-araw guys. Pagdating, kain, laba, luto, tansya. Yan ang nagiging trabaho ko guys. Pagkatapos ng trabaho, ganun, uwi. Yan ang kahirap dito ng buhay of the OFW. Kaya karamihan, akala natin madali. Madali pag inisip. Pero pag ginawa, mahirap talaga siya guys. Yan na guys, oh, nilalagyan ko ng Jopran. Ubus na rin yung ko, yung ketchup ko. Ubus na siya. Naganda ako ng pagkain ko guys kasi anong oras na rin, mag-alas 8 na, hindi pa ako kumakain. Kaya nga napaisip ako, kakain na ako eh. Anong oras na rin. Yan na nga guys, so yan ang kanin lamig na sinasabi ko. Yan ang sinain ko kagabi. Yan pa ang sinain ko kagabi na pinainit ko. Yan na guys, oh. Kinuha ko yung ulam ko na prinito kagabi na. Di ko alam kung anong isda to, pero karamihan dito guys, yan ang pinakamura na isda. Yan na po yung yan na po yung tinignan ko yung nasa rep. Yung pangalan ko, kung gano'n ako magbabayad. Yan ang lista namin dito sa plat namin. Yung feeling guys na yung oras ng Pinas, 5 oras ang pagitan dito sa Riyadh. Ganyan kahirap dito guys na tumatakbo yung oras. Pero sa Pinas, na nila, tapos na isang araw nila guys. Pero dito, papunta pa lang. Yan na nga guys, bit ko yung isda. Yan ang pinito ko, tinitibid ko guys. Kung baka nagpilito ko ng 10. Yan na nga guys, oh. Sa araw na ngayong araw na to, dalawa lang yung ulamin natin. So yan nga guys, ang dasal ako sa blessing na binigay ng Panginoon. Hindi ako pinabayaan. Hindi ako napapasalamat ako sa Panginoon na masigla pa rin ako. Nakakain pa rin kahit pa paano. Nakakaraos. At sa mga blessing na binigay niya sa akin. Hindi lang sa akin, hindi lang sa pamilya. Kundi sa pangkalahatan na guys. Ganoon kasaya yung kasaya at kaparod ako sa Panginoon na binigay niya sa akin na blessing mula sa aking pamilya at sa iba mga kaibigan ko, lahat ng kaway ko. Yan nga guys, hindi na ako gumamit ng kutsara,
Nagkamay na lang ako kasi diyan ako sanay eh. Yung feeling kakain ka guys na malamig yung kanin, tas yung isda malamig din. Nakakano lang guys yung yung pagkain ng kanin lamig talaga. Pero masarap guys, yun lang, walang kasalo. Sarili mo yung pagkain mo. Pero yung feeling na guys, nasa Pilipinas na tulog na pero ikaw tumakain ka pa dito. Ganyan yung sakripisyo ng isang OFW guys dito sa ibang bansa. Lahat tinitiis, gutom, pagod. Kung ano yung meron, tinitipid na lang. Para sa pamilya ba guys, yung pinagtitipid natin. Hindi yung iba yung natin. Kung yan guys, isipin ng mga karamihan sa atin kung paano magtipid, paano mag-budget. Mga pamilya natin sa Pinas, hindi yung gastos ng gastos doon. Dito, naghihirap tayo guys dito sa ibang bansa. Yan ang dapat natin isipin sana sa pamilya o sa mga magiging anak natin. Yan ang sakripisyo. Kaya nga pasalamat ko nakakain na pa rin ako ng 3 araw sa isang araw. Kahit pa paano, kahit sarili ko na lang iniisip ko dito ngayon, okay lang guys kasi nakakain tayo eh. Nakapagtrabaho. Kaya mang pagod tayo, puyat. Pero sige pa rin. Kaya maraming panahon pa rin gugugulin natin dito sa ibang bansa. Hindi basta-basta yung pag-abroad. Hindi yung basta-basta na pumunta ka dito, trabaho ka agad. Hindi. Ay, talagang paglalaanan mo ng panahon, mapapaisip ka na lang. Mapapaisip ka na lang sa bawat pagsubo mo, naisip mo yung pamilya mo. Kung kumain na ba sila o hindi. Yung mapapaiyak ka na lang sa mapapaiyak ka na lang kung ano naman nasa nila sa Pinas. Kaya yung mga nagbabalak dyan ng mag-abroad, ito yung makaano natin, laking sakripisyo yung natin. Minamadali ko na yung pagkain guys kasi talagang kanin lamig talaga yung kinain ko. Pinainin ko lang kanina, nasunog pa yung sandok ko. Parang yung snack ko guys, 2 kilo. 1 kilo yata yun, hindi ko alam. Yung matagal siyang ulamin ko. Yung piso dito guys, mahalaga. Kaya nga sentimo, mahalaga eh. Kasi talagang pinaghihirapan talaga yung bawat sentimo na pinaghirapan natin. Kaya hindi natin basta-basta na na sayangin yung pera na pinaghirapan natin. Ako talaga guys, kung ano oras ako kain, yun lang ako kain. Pero pag may oras, kakain ako. Pero minsan, umaga akong kumakain kasi pagkatapos kumain, babad ko yung mga gamit ko. Binababad ko yung mga pinupuno ko. Mamaya, plancha na naman. Ganun yung ginagawa ko guys. Kasi oras ng pasok ko, nasa 5:30. Alas 5 pa lang, alas 4 gising na ako, ligo agad eh. Mga 5:10 maglalakad na ako. Maglalakad na ako papuntang trabaho. Kaya nga akala ko madali ng una eh. Pero hindi pala guys. Parang mahirap. So yun nga guys, mga Ilocano. Tapos na rin ako kumain at tinapon ko na rin sa basura yung mga titik na pinagkainan ko.
Tas yun nga guys, naghugas na rin ako ng pinggan, yung mga pinagkainan ko kasi wala namang maghugas. Hindi ko na ipapabukas. Kumbaga hugasan ko na para matapos na ba. Yan ang kahirap dito guys. Buhay OFW, hindi siya basta-basta na ano. Pagkatapos mo kumain, hugas. Mamaya iisipin naman yung gagawin mo panibagong muna naman. Ano yung susunod. Kaya bago tayo mag-abroad, pag-isipan natin anong mangarap tayo na buo. Buo yung isip. Hindi ka papasisil sa mga palagay ba dito sa abroad. Yun ang kahirapan dito guys. Maraming challenges mangyari sa'yo dito. Maraming hindi mo maasahan, hindi mo akalain. Pero matatapos mo rin yun na yung problemang yun. Lalo na yung homesick na sinasabi nila guys. Talagang mapapaisip ka. Mapapaisip ko talaga kung kakayanin mo ba o hindi na kakayanin. Kasi hindi nga madali yung buhay dito. Sarili mo yung iniisip mo. Sarili mo yung babagulin mo. Yan nga, di nga ako matapos paghugas kasi. Kailangan kong hugasan, mapapanis naman yung rice cooker ko. Yun, paglulutuan ko na naman sa susunod na araw. Kasi bukas atin tayo ng church. Para magpasalamat sa mga blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Mga binigay sa atin na hindi natin mga inaasahan. Yun ang magpasalamat natin guys. Yun ang hihingin ko sa Panginoon na magpasalamat sa araw-araw na binigay niya sa akin na gabay, pag-iingat, lalo na sa trabaho, sa pang-araw-araw ko, sa pamilya ko, sa nagmamahal sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Marami man challenges kung darating pero sisikapin kong matapos yung guys. Matapos na walang alinlangan ba. Matapos ko ng buong buo. So yun nga guys, tapos na akong maghugas. So yun nga lang guys. Uminom na ako. Tapos yan na, hanggang sa muli guys. Sa ating muli pagkita. Don't forget to subscribe my channel and my page on my Facebook. Research Diary RG The Explorer. Ito lang sa Riyadh. Bye bye guys. Ride safe.